At si Makatang Tambay po muling nagpupugay ng puhunan ni Lujik na buhay. Ang ating reaksyonan ngayon ay itong mga nagsulputan na mga pagdipinsa na dyan sa Kongreso sa ginawang pagtanggi o hindi pagtanggap sa dalawang nahuling impeachment. Dahil nga ang katwiran nga nila rito wala raw yung mismong Secretary General dahil may pinuntan nga sa Taiwan. At hindi naman daw ito maaaring basta na lamang tanggapin ng mga naiwan doong mga staff. Ang gusto natin ditong reaksyonan, yung dalawa kaya ang napanood ko na parehong nagdidipinsa dito sa ginawang pagtanggi na ito sa opisina ng Secretary General sa dalawa rin na impeachment complaint. At ito ngay kila dating Congressman Mike Dipensor at saka itong sa grupo naman ng Makabayan Black na sila TD Casino. At kasama na rin dito sila Kaato Reyes. Ang napansin ko, isang malaking nagiging dahilan nila rito, yung mga palusot na sinasabi nila na ang mahalaga raw sa isang impeachment complaint ay mayroong nag-iendorso na kahit at least isang congressman. At yan kaya ko ito na-reactionan, dalawa nga napakinggan ko at napanood. Nakita ko na mukhang ginagawa lang nila itong aliboy at palusot para maging makatwiran yung ginawa ngang hindi pagtanggap ng naturang impeachment na ito. Lalong-lalo na dito yung sa grupo nila dating Congressman Mike Dipensor. Pakinggan yung sinabi rito ni Congressman Alonto Adyong. Na mag-file sila at matanggap ang kanilang reklamo, no? Yeah. Yun po yung actually yung issue dito sa taong bayan at naiintindihan natin para tatanggapin ba ang next. Tsaka kung ang importante ring component dito, binanggit nyo kasi, di ba, justified na wala rin talaga yung mismo mag-administer at tsaka yung Secretary General na meron ding engagement at tsaka walang session. Tapos yung isa dito, di ba dapat meron mag-i-endorse na House member na mukhang wala din yata na isa sa mga provisions sa Article 11 ng... Ito yung sinasabi natin na kailangan daw ay may mag-i-endorse. Tuloy muna natin to. Pagpapile ng impeachment complaint, tama ba? Tama po. May tatlong modalities po yan sa Constitution, no? Isa po nga doon, kung ibig sabihin, hindi po sila miyembro ng Kamara, ay kinakailangan po may mag-endorso na miyembro ng Kamara. Tulad po nung ginawa ni Atty. Jesus, yung unang complaint. Andre De Jesus, yung attorney. Oo. Dahil hindi ko siya, private complainant po siya, hindi ko siya miyembro ng House. Ay talagang may kinakailangan na mag-endorso. Kung nag-endorso nga po si Congressman Jess. Talagang totoo naman yun. Totoo yun na kinakailangan ng isang impeachment kahit sino mang individual o private individual man yan o mga grupo na maghahain yan ay kinakailangan i-endorso ng isang congressman. Yung congressman mag-i-endorso noon para i-present mo ron na ito yung nag-endorso. Yung pala kailangan pirma lamang naman noon na ini-endorse nga niya yung reklamo na yun ay sapat na yun. Ang pinupunto nila rito wala raw namang congressman kasama. Gusto nating liwanagin na sa kanilang dating gusto lang nilang magpaliwanag sa tao at magpalusot na yung ginawa nilang pagtanggi na yun ay talagang nasa katwiran. At ang sablay doon ay yung mga naghain. Ito yung gustong palitawin ito. Na parang bigyang katwiran na hindi mali yung tumanggi roon. Bagkus mali silang naghain ito. Kulang sila. Samantalang isang requirements ng isang inihahain na impeachment complaint merong nag-endorso na isang congressman. Yun yung kanila rito binibigyan din at gustong palitawin sa tao. Na yun yung sablay, kaya yun ay hindi talaga ganap na tinanggap doon. Hindi porket wala yung Secretary General doon hindi mo na yung kukunin o tatanggapin. Pakinggan nyo yung isa ng mga abogado na tumalakay nito. Sa Makabayan Black kasi meron silang congressman na nag-i-endorso. Requirement yan sa Constitution. Verify. Yung inihain ng Makabayan Black ay meron daw yung congressman. Pero nililiwanag ito rito ng abogadong ito na hindi kailangan na naroon sa aktual na paghahain mo nun. Bagkus may pirma na yung congressman na nag-endorse doon, ay sapat na yun. Taliwas doon sa sinasabi ni Congressman Adyong. Tuloy natin to. Verified complaint must have a resolution of endorsement from at least one congressman. Doon naman sa complaint na... Tama naman, agree naman ako sa iyan. Pero saan? Okay lang titignan yan.
Yun ang alamin natin, ha? Along the way, malalaman natin yan. Attorney Topacio, hindi ba rin, wala akong nakita, walang sinasabing Kasi nag-endorse. kung wala ka lang nakita, ha? Endorsement naman ng congressman ng kailangan, hindi naman yung presence niya pag magpa-file ng kaso. Ikaw naman. Congressman. So, kulang yun. Hindi naman nila pwedeng tanggapin yun. Actually, meron Tignan. Babarahin siya dito nung anchor. daw silang sponsor. Narinig ko yung soundbite na yun eh. May mga snippets ng video na lumabas sa social media, attorney. May tinanong si Congressman, o si Paras Bayo. Narinig ko may nagsabi, hindi, meron kami, may sponsor kami, 3 batang mambabatas. Nagsabi siya ng ganun. So hindi pa pwedeng sabihin mo lang na meron, kailangan nandun. Hindi. Kailangan, pinirmahan nung congressman yung endorsement resolution niya. Meron nga daw, pinipilit mo pa. Pansinin ninyo at iba na yung kanyang sinasabi nung binara siya nung anchorman. Sabi niya, kanina ang sabi niya, kailangan may kasama nila ron. Nung binara siya, okay na rin pala yung pirma, sapat na yun. Pero sinasabi natin dito na kung hindi mo ito susupalpalin o hindi mo babarahin, at talagang liliwanagin yung mga sinasabi nito, yung kapatuloy ito. Kitang-kita natin na bigla siyang kumambyo dito. Na hindi naman pala kailangan na naroon mismo na nakapres yung mismong congressman na mag-i-endorse nito. Taliwas doon sa una niya sinabi nung hindi pa siya sinusupalpal o binabara nung anchorman. Nasabi niya, wala raw nakikita, walang kasama roon. Ito yung sinasabi natin dito na pinipilit nilang magpalusot na para bigyang katwiran lamang yung ginawang pagtanggi o hindi pagtanggap sa dalawang impeachment na inihain nga itong nakaraang Biyernes. Naungat abogado ito pagkatapos yung isa'y congressman. Pero wala tayong makita ritong malino na dapat nating katigan na iyon pala talagang tama. Pag sila mismo kung walang babaray, okay na yun, may bumara. O ngayon nag-iba siya ng timpla. Sasabihin niya, okay na rin naman pala yung pirma. Pero pati una nung sinasabi niya, wala raw nakita sila na congressman doon nag-endorso, nakasama. Pabagkos ang naroon lang daw si Attorney Topacio. At wala naman silang nakita ng congressman na kasama na yun nga yung mag-endorso nung kanilang ihain na reklamo. Ito yung ating paulit-ulit na sinasabi na kung saan talaga lang sila pumapanig at pumapabor, doon lang nila dinadala yung argumento nila sa kabila ng katotohanan na hindi naman pala talaga ganoon. Na meron supalpal katulad ng ginawa na ito ng anchorman na ito. Nung sabihin nga niya na mayroon naman daw na 3 pang ang mga batang congressman yung nag-endorso noon, ay bigla siya nagkambyo. Hindi ba? Para lang mabigyan ng katwiran yung ginawang pagtanggap na yun. Lalo na sa impeachment complaint, daladalang anito nila Attorney Topacio at saka ni dating Congressman Mike Defensor. Ito yung kanyang pinapaliwanag dito sa tao sa mga interviewong katulad nito at katulad din nung mga pinaliwanag kanina ni Congressman Adyong, ganun din. Iisa yung kanilang narratives dito na ibig sabihin ay talagang may sablay ay yung mga naghain. Kaya hindi ito ganap na tinanggap o tinanggihan sa opisina ng Secretary General, mga kabayan, mga kapinas ko.